Bago nga tayo magsimula, isang malaking shoutout kay Mario Martir at gayon na rin kay Chordoro Alonso, kay Ralph Magno, Belo Joko, Ronald Verbosidad, Edmond Shobal Sopnet. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking maliit na channel. At nais ko na rin i-promote ang aking Pinoy Viral Sports Membership. Kung inyo nga makikita ang join, maaari nyo nga yung pindutin at once na nagpa-member kayo ay automatic kayo sa mga future benefits at gayon na rin sa mga shoutout. Pag-usapan nga natin ngayon ng Blackwater Bossing na talaga namang literal na ginulat ang pagbubukas ng PBA All Filipino Cup. Sa ngayon kasi ay number 1 sa standing ang Blackwater Bossing o ang Blackwater Elite at talaga namang ginulat nila ang kanilang mga nakakalaban dahil alam naman nating lahat na sanay tayo na lagi na lang kulelat ang Blackwater Bossing. Ngunit sa pagkakataon na ito ay sila ngayon nangunguna sa standing at kanina nga ay nakaharap nila ang Converge Fiber Xers at hindi nga nila ito pinaporma. Simula pa lamang first quarter ay talaga namang uminit na ang mga players ng Bossing at wala ngang magawa sa lakas ng Bossing ang Converge Fiber Xer, kaya naman ang ending ay tambak malala ang Converge at marami ang nagsasabi na talaga namang nagpalakas talaga ng todo si Coach Cariaso sa kanyang mga players at mukhang target nila na makuha ang titulo ng PBA All Filipino Cup, kaya naman ganadong-ganado ang mga players ng Blackwater Bossing at natapos nga ang laban sa final score na 90-78. Tambak malala nga ang nangyari dyan. At sa ngayon nga ay dalawang independent team ang nauuna sa PBA standing. Nauuna nga dyan ang Blackwater Bossing at sinundan ng Terra Firma Jeep. Samantalang marami naman ang nagdududa dito sa Converge Fiber Xer dahil katakataka daw na tinambakan sila ng Blackwater Bossing dahil alam naman nating lahat na isa ang Converge Fiber Xer sa mga malalakas na team sa PBA. Ang bulong-bulungan tuloy ay nagtatangking lang sila o nagpapahina lang sila upang makuha nila ang number 1 overall pick na si Justin Baltasar daw sa susunod na draft ng PBA. Samantalang ito namang si Kai Soto ay tuloy-tuloy ang magandang performance sa kanyang kupunan na Yokohama sa Japan B-League. Kanina kasi ay nakaharap nila ang Sun and Neo Phoenix kung saan naglalaro nga si Terdy Ravena. At dito nga sa laban na ito ay muling ipinamalas ni Kai Soto ang kanyang galing. Dito nga talaga namang slam jam sa kanyang magandang haliop sa kanyang partner. Ito nga, kitang-kita naman na talaga namang sumalampak itong si Kai Soto. At bukod pa nga dyan sa magandang talpak ni Kai Soto, ay overall performance ay napakaganda. Kaya naman marami talaga ang nagtataka dahil ibang Kai Soto na raw talaga ang naglalaro ngayon sa Japan B-League. Marami din na nagsasabi na simula daw nung na-motivate ito kay Coach Tim Cone ay bigla na lamang nag-iba ang performance ni Kai Soto at mukhang lalo pang lumakas ngayon. Kaya naman hindi daw nakapagtataka na maganda rin ang magiging performance ni Kai Soto para sa paparating na Olympic qualifiers. Si Kai Soto nga ay kumamada ng 23 points, 10 rebounds at 1 assist. At marami din ang nagsasabi na talaga namang hiyang na hiyang ni Kai Soto itong si Coach Tim Cone at bagay na bagay talaga sa sistema ni Coach Tim Cone. Kaya naman abangan pa natin ang mga matitinding performance ni Kai Soto sa kanyang kupunan na Yokohama sa Japan B-League. At sa ibang balita naman, buong akala nga ng lahat na itong si Justin Brownlee ay wala na sa Pilipinas dahil ay na rin mismo kay Coach Tim Cone ay mukhang maglalaro daw si Justin Brownlee sa ibang liga, partikular na sa Japan, sa Korea at gayon na rin sa Europe. Kaya naman sa inilabas nga na video ni Sir Boy Ball Ballers ay makikita natin na si Justin Brownlee ay nandito pa pala sa Pilipinas. At kahit nga hindi kasama si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra sa All Filipino Cup, ay mas pinili na lamang ni Justin Brownlee na mag-stay muna dito sa Pilipinas at dito nga makikita natin sa in-upload ni Sir Boy Ball Ballers. Full credit po sir na itong si Justin Brownlee ay nakikipag-practice sa Barangay Ginebra dahil almost 2 days na lang ay sasabak na sa unang laban ang Barangay Ginebra sa All Filipino Cup ng PBA. At dito nga makikita natin na tumutulong pa itong si Justin Brownlee at masasabi nating ready na talaga itong si Noypi para nga sa paparating na Olympic qualifiers.
Alam naman nating lahat na itong si Justin Brownlee ang isa sa mga aasahan ni Coach Tim Cone pagdating sa Olympic qualifiers at mukhang dito nga masusubukan itong si Justin Brownlee kung kaya niya pa ba na tulungan ang Gilas Pilipinas sa Olympic qualifiers dahil 2 beses na ngang tinulungan ni Justin Brownlee ang Gilas Pilipinas. Unang-una na nga dyan sa SEA Games sa Cambodia at eto na naman sa Asian Games sa China at sana nga ay pala rin dito sa Olympic qualifiers sa July dahil hindi nga biro ang ating makakaharap. Unang-una na nga dyan ang Georgia at gayon na rin ang Latvia. Kaya naman hindi nga nagpapakampante itong si Justin Brownlee at kahit medyo malayo pa nga ang Olympic qualifiers ay talaga namang nagpapainit na siya ng todo. Kumbaga sa makina ay nagpapakondisyon na dahil ibibigay talaga ni Justin Brownlee ang kanyang buong lakas matulungan lamang ang Gilas Pilipinas na muling makapasok sa Olympics dahil alam naman nating lahat na almost 52 years nang hindi nakakapasok ang Pilipinas sa Olympics. Kaya naman abangan na lang natin sa Olympic qualifiers kung makakwalified na ba ang Gilas Pilipinas sa Olympics sa Paris 2024. Samantalang naglabas nga ng isang article ang FIBA Asia Cup at patungkol nga ito sa Gilas Pilipinas. Ang sabi nga dito, Gilas Pilipinas Continental Cup Qualifiers Offensive Juggernauts. Dito kasi sa inilabas na bagong article ng FIBA Asia Cup Qualifiers ay ibinida nga ang Gilas Pilipinas na nangunguna pagdating sa assist at gayon na rin sa scoring. Kahit nga kulang ang practice ng Gilas Pilipinas na alam naman nating lahat na almost 1 week lang ang naging preparation nga nila para nga ito sa FIBA Asia Cup first window. Ngunit yung impact naman ang naging laro ng Gilas Pilipinas ay talaga namang kahangang-hanga dahil buong buo ang team chemistry at gayon na rin yung mga players ay napakaganda ng ipinakitang performance at ang game plan ni Coach Tim Cone na pinakamahalaga sa lahat ay gumana nga para sa Gilas Pilipinas at nagamit nga nila yan kontra nga sa Hong Kong at gayon na rin sa Chinese Taipei. Kaya naman hindi nakapagtataka na naging top performer talaga ang Gilas Pilipinas sa stats ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Ang sabi pa nga sa article, isa nga ang Gilas Pilipinas sa mga kupunan sa FIBA Asia Cup Qualifiers na naka-score ng 100 mahigit kontra nga sa kanilang nakalaban. At atin yang tignan yung mga stats ng Gilas Pilipinas na inilabas ng FIBA Asia Cup. At pagdating nga sa assist o dito nga sa top teams in assist turnovers in window 1 of Continental Cup Qualifiers, nauuna nga dyan ang Pilipinas na may 3.1 at kasunod nga dyan ang Canada na may 2.8, Canada 2.3, Australia 2.2 at ang Italy 2.1. Biruin nyo, napataob pa natin yung mga powerhouse team pagdating sa assist. At dito din nga sa article na ito ay makikita natin kung gaano karami ang ginawang assist ng Pilipinas kontra nga sa Hong Kong, China. Ang sabi nga dito, ang assist ng Pilipinas ay 33 at meron nga tayong 94 points. Pumangalawa lamang ang Korea at muli tayong pumangatlo kontra naman sa Chinese Taipei na meron tayong 30 assists at ang Canada ang pang-apat na may 30 assists din at ang USA ay meron ding 30 assists. At dito rin sa top game in assists per game in window 1 of Continental Cup Qualifiers, unang-una pa rin dyan ang Pilipinas na may 31.5, pangalawa ang Brazil na may 26.5, pangatlo ang Canada na may 25.5, pang-apat ang Italy na may 25.00 at ang Australia na may 25.00. Biruin nyo, kulang na nga sa practice ang Gilas Pilipinas ay tinalo pa natin ang mga powerhouse team pagdating sa assists. At pagdating naman sa scoring ay pumapangalawa naman ang Pilipinas at nauuna nga dyan ang Brazil. Ang Pilipinas nga ay merong 100.00 points per game. At sa mga naging performance nga ng Gilas Pilipinas na halos nauuna nga tayo sa mga stats points, ito na nga daw ang tinatawag na Coach Tim Cone effect. Biruin nyo, almost 1 week lang nagpractice tapos tayo pa yung mga nangunguna sa assist at gain na rin sa points per game sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Samantalang nagsalita naman si Coach Tim Cone at sinabi niya ngang hindi daw araw-araw ay Pasko para sa Gilas Pilipinas at expected na raw na makakalasap din ng pagkatalo ang Gilas Pilipinas. Ang importante naman daw ay nag-i-improve ang Gilas. Ang sabi nga ni Coach Tim Cone, you're not going to win all the time. There's going to be ups and down. But I think if we compete, show we're getting better. I think the fans will take the ride with us.